Yung panahon po na parang nawala na yung unity team, nakita po talaga namin na mas dumami po yung fake news. Pero kapag ka po nakikita na Duterte supporters, ang dami pong kwento na twisted. Iniiba talaga nila yung kwento para po lumabas na mahina ang Pangulo. Would you describe yourself as anti-Duterte? Kasi yun naman ang sinasabi ng kabilang kampo. Yun ang description, anti-Duterte ba kayo? Hindi ako anti-Duterte. I voted for him. This is Truth on the Line. Joining us here today is Presidential Communications Undersecretary Claire Castro. Welcome to Truth on the Line, News Claire. Kumusta po ngayon ang araw ninyo? Yes, good afternoon, Ami. Okay naman. Mukhang okay naman for me. Yeah. Hindi, ang usapan kasi ngayon, yung of course, alam naman natin, ang usap-usapan ngayon within the business community, apart from yung tariff, yung kidnapping, nag-issue ng statement yung mga grupo, sabi nila, eto part of the, babasahin ko, medyo malakas, it's strongly worded, let us be unequivocal. These heinous acts are not isolated incidents, tapos sabi nila, we reject utterly and absolutely empty platitudes, the hollow theories, the bureaucratic inertia that too often follows such horrors, yung kidnapping daw. No more excuses, no more deflection with side stories, no more tolerating the intolerable. We demand action, swift, unrelenting, and transparent. Meron po bang reaction ng si President Marcos? Napag-usapan po ba yan ngayong araw? Ngayong araw po, nung nagkaroon po kami ng meeting, hindi po kasi yan yung naging focus. Pero nakausap ko po si General Torre at saka si General Jean Fajardo. At ang bilin po sa akin, kaya po at the time, hindi po na sila nagsasalita. Dahil yun daw po ang bilin ng pamilya na kumbaga privacy muna po. At sa akin po pagkakaalam, hindi ko po alam kung naganap na. Meron po silang sariling press conference patungkol po dyan. Tinatanong ko kasi, of course, alam niyo naman, maraming mga kritiko ngayon ng gobyerno, nag-aaway-aaway politically, ginagawa tong issue against the Marcos administration na masyado daw soft si President Marcos, na hindi daw niya pinursue yung hardline approach ni President Duterte, former President Duterte sa criminality, kaya daw nagkakaganito. And it's becoming an issue tong kidnapping. Meron bang usapan na ganyan sa Malacanang on how to deal with such points of view? Hindi lang po yan. Lahat po ng krimen. Yan po ay pinatututukan sa mga law enforcement agencies po natin. Kahit po sa DOJ. Kasama po yan. Pati sa NBI po. Hindi po naman natutulog ang gobyerno sa mga gitong klaseng mga sitwasyon po. Nagkakataon lamang po siguro ay iba po kasi ang approach ng Pangulong Marcos. Hindi po sila pagkapareho. Yung dating Pangulong Duterte. Ang ginagawa po kasi ng Pangulong Marcos ay aksyon. Hindi lamang sa bibig. Talaga pong inuutos po yan. Kung may nangyayari po mga ganito kasing sitwasyon, nagkakataon po siguro at sabi nga po ng Pangulo natin, ang kanyang direktiba sa mga gitong klaseng sitwasyon ay dapat tutukan at dapat imbestigahan, dapat mapanagot, ang dapat na mapanagot. So, hindi nga lang po siguro siya ganun puro bibig. Talagang pinapa-action na niya po. So, hindi po natin masasabi na soft kasi yun po ang sinasabi tungkol kay President Marcos Hindi po. Soft daw siya sa crime. Medyo malungkot po kung ganyan po yung nagiging perception ng iba kay Pangulong Marcos. Pero kapag nakita po ng karamihan kung paano po siyang kumilos at paano magbigay ng order at direktiba, makikita niyo po kung gaano po siya kalakas na leader. Hindi nga lang po siya, sabi ko, hindi lamang po siya talaga nagpapakita na puro bibig lang. Talaga pong inuutos po niya lahat yan at tinututukan po lahat. So, walang active order na medyo crackdown tayo ngayon sa crime. Wala Meron namang po, ganon. Sa kabuuan po, hindi lamang po itong case po ni itong kidnapping po. Hindi lamang po yan. Lahat po ay pinatututukan sa DILG, sa KSOJ, sa NBI. Lahat po yan. I'm asking about this kasi pati yung pagkampanya niya, parang
Nag-iba yung yung persona nyo niya. Sabi ng mga tao palaban na yata si BBM ngayon. Yung mga kampanya niya, sa umpisa nga, nag-negative campaigning, although medyo nag-tone down ngayon. Parang nag-iiba yung personality. Well, yung public persona, ha? Meron ba talaga? Nag-iba ba? O are we actually seeing the real Bongbong Marcos? Hindi po. Kung ano po yung nakikita niya, yan po talaga ang Pangulo. Sabi nga po natin, unang-una, sa mga issues patungkol sa kanya, personal na issues sa kanya, hindi niyo po talaga siya makakikitaan ng inis or galit. At siguro kung ang patungkol na lang sa nangyayari ay patungkol sa bansa, doon lang po siya magre-react. Pero kung siya po ang sinisiraan, hindi po niya yan talaga masyadong pinapansin dahil ang tutok po niya ay trabaho. Tulad po kanina, sinabi po natin, itong sinasabi na di umano na si Atty. Roque ay ang siyang utak or mastermind doon sa fake video. Tinanong ko siya, Pangulo, nagtatanong, magsasampa po ba kayo ng cyber libel? Kasi personal sa kanya yun eh. Kung inciting to sedition, siguro po, bahala na po mag-investigate dyan ang DOJ, ang NBI, ang DILG. Pero kung personal po sa kanya na kaso, ang sabi niya po, mas uunahin niya po magtrabaho kesa patulan po yung mga taong pilit siyang sinisiraan at ibinababa. Tuloy-tuloy pa rin yung mga mga pagpuna kay President Marcos. Yung pinaka-latest, pati daw yung speech niya kahapon based on footage daw ng RTVM, dumudugo daw yata yung gums niya. Narinig niyo na ba yun? Nataan may reaction bang Malacanang doon? Hindi po namin nakita kasi ang Pangulo po ay healthy. Kakamiting lang po namin kanina. So parang kung ano mang issue yan at hindi po namin napuna, kung ano mang pong issue yan, pinapasinungalingan na po namin ngayon pa lang. Dahil kasama lamang po namin ang Pangulo kaninang meeting. Ang aga nga po ng meeting namin, 9 o'clock ng umaga. So, kung hindi healthy ang Pangulo, hindi niya po kakayanin gumising ng ganun kaaga at makipag-usap po sa mga ibang opisyal po ng gobyerno para po sa isang magandang proyekto. Hindi ko lang po agad masabi, hindi ko pa napag-paalam kung ano po yung napag-usapan namin, but it's for the Filipino citizen po, yung inaayos po na proyekto ng Pangulo. How healthy is the President, Yusek Claire? Wala ba siyang how healthy is he? Meron ba siyang mga, kahit minor problems lang sa katawan? Kasi si President Duterte noon, sinabi niya may 3 siyang sabagay, medyo matanda na siya, no? May 3 siyang medyo serious na afflictions, kaya nga daw nabigyan siya ng fentanyl noon. What about President Marcos? Meron ba siyang halimbawa mga chronic, may diabetes ba siya or whatever, ganon? Hindi ko po hindi ko po natanong. Parang wala naman din po akong karapatan tanungin. Pero sa akin po, nakikita ko siya, physically, harap-harapan, maganda naman po yung kalusugan niya. Kapag nagmi-meeting kami, sa totoo lang po, energetic siya. Kasi tutok po siya sa bawat sinasabi nung isang cabinet member, especially kung ito ay kaya ba to? Paano to? Paano pondo dito? Kakayanin ba? Tutok po siya sa ganun eh. Hindi po siya yung tipong tutulog-tulog pag nagmi-meeting. So, kaya hindi ko nakikita po, for me, sa sarili kong obserbasyon, hindi ko po nakikita hindi siya healthy. Tinatanong ko yung pagbabago or perception na pagbabago kay President Marcos kasi you are being actually linked dito sa pagbabagon to. Simula daw nung na-recruit kayo, mukhang naging palaban yung gobyerno, no? Merong ganung mga mga perception ba yon o talagang meron bang active order sa'yo na kailangan bumanat ka? Actually, you are actually being compared to Harry Roque ngayon eh. Ikaw daw yung attack dog ng Marcos administration. Pitbull daw of the Marcos administration. Ano yung masasabi niyo sa ganon? Oo. At actually, wala pong direktiba sa akin kung paano dapat ako sumagot. At nagkataon lang po siguro ako yung nakuhang press officer. At wala pong inutos kung paano ko sasagutin ng mga tanong. Kasi yung mga tanong naman po dumadating lang na dyan eh. Siguro nagkataon po na ito ako, si Atty. Claire. Kasi sabi ko nga, hindi naman lingid sa kaalaman, tayo po ay trial lawyer. Bago po ako pumasok dito, trial lawyer tayo. May naiwanan akong mga kaso because of this job. Siguro yung ibang mga nakasama ko sa korte, makikita nila at sabi nila kung sino ba si Atty. Claire sa korte.
Ganun lang po talaga. Linawin ko lang. Kasi for the longest time, walang spokesperson si BBM. Sabi nga nila, kayang-kaya niya man na mag-field ng, ng mga question. Pero ngayon, you are being perceived as the spokesperson, although yung official designation niya, of course, is press officer, na syempre, nagbe-briefing kayo. Spokesperson ba kayo? Can we accurately describe you as a spokesperson? Hindi ko po rin masasabing spokesperson ako, Ami. Kasi, sabi nga natin, yung opisina po kasi ng presidential spokesperson, na-abolish yan eh. Wala siya eh. So, saka yung buri ng bilin ng Pangulo na he will be speaking for himself. Hindi pa nga lang po nagaganap yung monthly na press ko. Siguro po dahil nga busy po. Marami po talagang activities ang Pangulo. Isama na rin po natin itong darating na eleksyon. Pero yan po ang pangako ng Pangulo na magkakaroon po siya monthly ng press con. At ang media po mismo ang magtatanong sa kanya. Kaya hindi ko po makukonsider yung sarili ko na spokesperson, na presidential spokesperson. Walang spokesperson, pero yung meron kayong, of course, yung Presidential Communications Office na nasa pang-apat na secretary simula nung umupo si President Marcos. Bakit kaya medyo malakas yung that's 4 in 3 years, Bakit kaya medyo malakas yung turnover ng secretary, ng team sa PCO? Hindi ko po alam. Ma'am Ami. Hindi ko nasundan yung kwento nila. Hindi ko po alam. Basta po ako, nung nagkausap lang po kami, February na po. Ito lang. Kasi siguro mga 1.5 weeks pagkakausap sa akin, nag-oath na kami. So, hindi ko po alam yung history ng iba. Ang sabi ni Cesar Chavez, he fell short daw of expectations. Wala namang sinabi sa inyo sa team ninyo ni Jay Ruiz, pagpasok nyo sa Malacanang na ayaw namin ng ganyang, ang perception parang hindi yata nadidepensahan mabuti. No? I'm not sure if that's fair to Cesar Chavez, pero yun ang sinasabi ng ibang tao na hindi masyadong nadidepensahan si President Marcos at parang naghahanap daw ng medyo kapareho actually ni Harry Roque na yun na nga palaban. What's the question? Nakiki-argue ka, walang question, no? So my question, sir, is Go ahead. Given that this is an issue. No, it's not a fair question. It's immaterial. Ang material dito, sinugal nila ang mga buhay nila para protektahan ng presidente. Full stop. That's their business. Okay? Meron bang ganong instruction sa inyo when you came into Malacanang na medyo tapang-tapangan nyo naman yung pagdepensa kay President Marcos? Hindi po. Wala talaga. Wala pong dumating sa amin na ganyang kwento. Di ko alam kung sino po yung nagkaroon ng theory na ganyan. Pero nung dumating po kasi ako, ang pinakiusap lang po talaga sa akin ng Pangulo ay ma-eradicate, although it's impossible to eradicate. Siguro ma-lessen or yung fake news ay maitama. Kasi yun po yung dumadami ngayon Yung mga fake news peddlers, nakita naman po natin sa hearing ng TRICOM, ang dami-dami pong nababanggit na sinasabing fake news peddlers, pati po yung Rappler, nagbigay na rin po ng mga pangalan na di umano, na fake news peddlers at mga maraming disinformation. Siguro doon lang po kasi nagkaroon ng parang naging issue kay Pangulo dahil syempre po hindi na po nakikita kung ano yung nangyayari sa bansa. Hindi na po nakikita yung good news, hindi na po nakikita yung nagiging trabaho ng gobyerno at hindi na nai-spread sa taong bayan, ano ba yung pwede pa nila makuha ang benepisyo? Nakikita po kasi namin sa ibang mga survey na yung iba pala na mga benefits ng tao, hindi unaware. Ang daming unaware. So yun lang po yung pinatutukan ng Pangulo sa amin na kung pwede, kung fake news, masagot ng tama, at ipahati sa taong bayan ano yung benepisyo makukuha nila sa gobyerno. Kasi hindi po talaga ito nakikita dahil nasasapawan po na mga fake news, na mga paninira sa gobyerno. So, yun po yung medyo malungkot na sitwasyon. Nagtrabaho po kayo sa media and of course, you're familiar naman kayo sa SOCMED at usap-usapan niya, hindi lang gobyernong problema yung fake news Siyempre, yung PCO, nag-iisip din kung paanong, apart from putting out the information na tama, meron pa ba kayong iniisip na posibleng measure para labanan tong fake news nga sa disinformation, malicious content? Sobro na hindi lang, pati private sector, nag-aalala na rin sila Meron bang iniisip ang Malacanang na measure na pwedeng gawin?
Meron na pong MOA. Titignan ko lang po dito, Ma'am Ami. May MOA po kasi, ang PCO, ang CICC. Magpo-provide po sila ng isang app. Ay bibigyan po, pati ang COMELEC po, bibigyan po bago mag-election. Pati po yung mga ibang mga let's say mga agencies, kahit po yung mga networks po na maa-accredit, mabibigyan po ng app na to para mabilis po daw makita yung mga fake news, madaling ma-determine. So, hinihintay lang po natin, ito po yung nabigyan na po ng pondo at tignan lang po natin kasi sabi bago mag-election ay malapit na pong election. So, tignan po natin kasi nagkaroon na po ng MOA with the CICC ang PCO. At magkakaroon din po talaga, nagtitrain po, magkakaroon po ng program, yung task force po, na pamumunuan ng mga fact checkers. Kasi kailangan po ito, lalo na po kung ito pong mga fake news na to ay talagang they will put down the government with their false narratives. Mahirap po yun kasi madidiskaril po ang takbo ng gobyerno pati po ekonomiya natin maaapektuhan ito ng mga fake news na mga ini-spread po ng mga vloggers or bloggers or mga influencers na ito. Meron ba kayo, by way of legislation, may naiisip ba kayong measure na pwedeng i-propose sa Congress? Kasi PCO naman kayo at magkakaroon tayo ng panibagong kongreso. Meron ba pwede by way of legislation? Meron bang pwedeng gawin? Sa amin pong palagay, kailangan po talaga yung mga social media influencers, yung may mga ganitong klaseng social media platforms at magbibigay sila ng content. Kailangan po ito na ma-register. Sa aming palagay po. So, titignan lang namin kung paano yung mechanism po nito. Although hindi po tayong gagawa ng batas po, pero pwede po tayong magbigay ng suggestion kung ano yung mechanism nito, kung paano yung mga legit na magiging content creator ay dapat maparehistro. Kailangan po maparehistro para if ever na sila ay gumawa man ng fake news, meron po silang magiging liability. Madali po silang mahahanap. Registration by way of body. By way of accountability lang yun, para matrace lang yung tamang identity, yun ba ang ibig nyo sabihin? Tapos bahala na po kung magkakaroon ng investigation. Siyempre, hindi naman po lahat yan. Kung na-call man ng attention, fake news agad. Hindi naman po pwede kasi baka naman po makartel or ma-violate naman yung freedom of expression. So, ingat din po tayo na ma-violate anong mang karapatan ng taong bayan. So, walang balak na mag-regulate ng content sa social media. Wala More naman on, accountability siya. Accountability at the same time, para ma-prevent po na mag-spread agad yung isang fake news. Kasi pagka nag-spread po yan at biglang pinaniwalaan ng mga tao, delikado rin po So, dapat maputol agad kung ano man fake news yun. Pag nakita po talaga na fake news. Halimbawa po, example lang po yun nangyari po dito sa Supreme Court. Hindi po ba sinabi na nag-issue na ng TRO ang Supreme Court patungkol doon sa pagdadala kay dating Pangulong Duterte sa ICC. It's fake news talaga. Makikita po agad, di mo na kailangan i-determine, evaluate kung fake news. It's fake news. So yung mga ganun tipo na mga facts na ibinibigay, yun po yung dapat na natitigil agad. So hindi pwedeng truth is relative, Kasi Opo, meron ding mga ganung argumento Opo. Saka pag opinion po kasi iba naman po yun But if you're giving a fact, tapos hindi pala siya totoo, doon po tayo papasok. That's fake news. Ganun po. Naapektuhan ba siya, si President Marcos? Especially yung yung mga akusasyon na gumagamit siya ng drugs. Alam nyo, nabanggit na natin kanina, nagde-deny si Attorney Harry Roque na siya nga yung source ng Polvoron video. Ano yung magagawa doon kapag ganon? Halimbawang, may nagsasabi na siya pinanggalingan tapos nagde-deny siya. Well, Ma'am Ami, matagal naman na po itong alam ng taong bayan. Siguro hindi man lahat, pero yung nakapanood sa kanya kung paano siyang magsalita doon sa Vancouver, Canada, na talagang siya po talaga yung nag-utos na ipakaalat nyo yan doon sa mga social media platform na hindi daw this is the word, magugurgur. Sinabi niya Facebook and TikTok, diyan yung spread kasi sa iba magugurgur yan. So, kasi ito, pag pinalabas ito ni mga Lika, nyo na agad, i-download nyo na agad kasi pagkatapos niyan, i-spread nyo. So, hindi po niya makakaila yun. Lumabas po yun. Live po yun.
At sinabi niya mismo, talagang pinangalandakan niya po doon sa mga nanonood sa kanya at nakikinig sa kanya doon sa meeting na yon, na yung video na yan ay si Pangulong Marcos. So dapat doon pa lang, may liability na siya. So kahit sabihin po ni Pebbles ni Cunanan, ni Pebbles Cunanan na si Attorney Harry Roque ay isa sa mga mastermind ng pag-spread. Kahit siguro, malaking tulong po yun kasi from kaalyado nila, nagsabi po ng ganito, pero matagal na po yung nakita ng taong bayan na talaga si Attorney Harry Roque yung nag-utos na i-spread yan. Kasama si Maharlika. Namomonitor ba ng PCO yung, halimbawa, nag-spike ba yung dami ng fake news at disinformation? Simula nung nag-break apart yung unit team, simula nung nag-umpisa tong away na to, o simula nung lumala kasi medyo matagal na yung away Nung lumala, may napansin ba na nag-spike yung pagkalat ng fake news? Opo. Tama po kayo. Yung panahon po na parang nawala na yung unit team, nakita po talaga namin na mas dumami po yung fake news. Mas dumami po yung mga paninira sa Pangulo. Siguro kahit hindi po na natin tignan yung survey, sa bibig pa lang po ni dating Pangulong Duterte, January 2024, noong una niya sinabi itong patungkol sa ngagba or bangag issue. Sa kanyang kauna-unahang, doon po January yun kauna-unahang maisog prayer rally. So doon pa lang po makikita niyo na po kung saan patungo ang balakin po ng mga Duterte. So pwede naman nating sabihin na most likely mga Duterte supporters yung pinanggagalingan? Karamihan po, makikita din po yan. Yung mga neutral po naman kasi it's more on pag-aanalisa lang yung nangyayari. Pero kapag po nakikita na Duterte supporters, ang dami pong kwento na twisted. Iniiba talaga nila yung kwento para po lumabas na mahina ang Pangulo, hindi maganda ang pamamalakad. Doon po talaga sila tumutungo para yung siguro mind conditioning ito ng mga karamihan, lalo na yung mga neutral, na ang nakikita lang, ang nadidinig ay sila. Sila yung pinanonood. So, yun po yung nangyayari. Kaya sabi nga natin, kailangan po talaga na ma-actionan ito mga fake news. Okay lang naman po, Ma'am Ami, kung ang nagsasabi ka ng opinion. Wala pong problema doon. Pero kung ang opinion mo ay pinanggagalingan din ng twisted na mga facts, mga naratibo na mali, paninira pa rin po yun at fake news pa rin po yun. Would you know kung naaapektuhan sabi niya konti, slightly affected siya, pero tama ba yun? Chill lang talaga siya? Opo, ato nga po kanina Sabi ko nga po, kasi bigla lumabas po. Kasi hindi po kami nakapag-usap kahapon dahil wala pong pasok, di po ba? April 9. At busy si Pangulo sa kanyang ibang activities. So kanina lang po ako nagkaroon ng chance na tanongin siya tungkol dun sa itong bagong binanggit po ni Pebbles Cunanan. So sabi ko, ito nga po, kung magsasampa po ba siya ng cyber libel, sabi niya, hindi niya po yun papatulan kung personal sa kanya at magtatrabaho lang siya, busy po siya magtrabaho. Pero kung iba mga cases, let's say kung citing to sedition o kung ano man po yung mga nalabag pa ng nung binabanggit ni Pebbles Cunanan, bahala na daw po ang NBI at ang ibang mga law enforcement agencies mag-imbestiga. At kung meron dapat panagutin, panagutin. Yung cyber libel, pwedeng mag-file yung kamag-anak niya, di ba? Wala bang balak? Yun po kasi yung sinabi niya hindi niya po papatulan yung mga ganito dahil alam niya sa sarili niya kung anong totoo. At ito nga po, Ma'am Ami, nakita naman po natin, fake na nga po yung video Fake na po yung video. So tingin ko po ito ay malaki na pong malaki na po ang naipakita niya sa taong bayan na ang mga gumagawa nito, ang intention lang nito, manira. Dahil lahat ang pinapakita nila ng mga ebidensyang ganyan, peke. Alam ko nasagot niyo na, na tinanong kayo if the government will oppose yung si Harry Roque is applying for amnesty sa Netherlands. Well, I'm formally announcing that after our meeting today, I'm filing formally for asylum here at the Netherlands. Pero pag tinanong kayo, sasagot kayo. Meron na bang word from The Hague tungkol dun sa request na yon for amnesty for Harry Roque? Opo, as we speak po, Ma'am Ami, wala pa po nakakarating sa akin.
kung meron na po ba na ipinadala sa kanila ang gobyerno ng Netherlands. Siguro po, itatry ko po kung mag-update pero most probably, masasabi din po naman sa amin kung meron na. Hindi po agad sasagot ang gobyerno kasi karapatan naman po niya mag-apply for asylum. Pero sa mga ebidensya siguro ipapakita ni Atty. Harry Roque, I hope hindi twisted. Mukhang makikita naman ng bansang Netherlands na walang political persecution. Kasi kailangan po ni Atty. Harry Roque na i-prove yung well-founded fear of political persecution. So sabi nga po natin, Ma'am Ami, lahat ng binanggit niya sa Quadcom, galing sa bibig niya. Lahat ng mga transactions sinabi niya sa Quadcom, voluntary niyang sinabi yan. Hindi po pinilit sa kanya yan. So nung pinapalabas sa kanya ni Congressman Luisto, nasaan ang SALN, umokay siya. Nasaan ang BIR records mo, nag-okay siya. Nasaan yung extrajudicial settlement mo regarding your auntie's assets, sinabi niya meron. Pati yung contract of trust, na parang parang trustee lang ito si Atty. Percival. So dapat may dokumento yan. Siya po ang nagsabi lahat niyan. Now, nung pinapadala na sa kanya yan, for him to submit all of those documents that he mentioned and he agreed to bring, bakit hindi na siya pumunta? Bakit pati asawa niya ay hindi na nagpakita? Anong meron at anong walang dokumento? So doon pa lang po mapapakita ba yan na may political persecution? Diba? Yun lang po yung dahilan kung bakit meron siyang order of arrest. Di po ba? Yung kasong yan is related to criminal offenses, ano? Kung sakaling umakyat na sa korte, kung sakaling ma-filean lang siya, no, in court dito sa atin for a criminal offense at nag-issue ng arrest warrant, pwede ba tayong maghingi can we ask for his extradition? Kung sakasakali lang. Malamang po. Although ayoko pong pangunahan kung ano po ang magiging action dito ng gobyerno dahil hindi pa po namin napag-uusapan. Pero sa aking palagay, kapag ka po may warrant of arrest na po ito, considering na no bail po yung case, ako ayoko po manguna. Pero ito, kung ito magiging sitwasyon, kasi po ito ay qualified human trafficking, no bail po yan, maaari po na humingi din po ng tulong ang Interpol kung depende po. Kasi sabi po ni Atty. Harry Roque ay hindi pa daw siya magagalang hanggat pending po yung kanyang application for asylum. Pero syempre po kikilos pa rin po tayo dyan at depende na po kung ano magiging sitwasyon kung nandun pa po siya sa Netherlands. Also, we are expecting more arrest orders from the ICC na idadaan sa Interpol. Specifically, dalawa lang naman na inaasahan na lang natin, kay Senator Bato de la Rosa saka kay General Oscar Albayalde. Kung mag-issue ng ICC arrest para sa kanilang dalawa or even ang Senator de la Rosa at idaan sa Interpol, will we cooperate again with the Interpol? Ako po personally at sa mga dito po, parang hindi pa po kami nakakahimig na merong pang parating na warrant. Alam namin malamang meron. Pero kung against Senator Bato de la Rosa and General Albayalde, parang wala pa po kaming nahihimigan. Parang hindi pa po nakakarating kung meron naman. So parang ayaw namin mag-speculate. But definitely, kung magkakaroon po, siguro same pattern. Ayoko po, sorry ayoko pong pangunahan ng Pangulo. Ayoko pong pangunahan yung Pangulo patungkol po dyan. So, kapag siguro po meron na dyan, doon na lang po siguro kikilos kung dapat kumilos ang gobyerno. Kasi isa daw yun dun sa mga objectives ng ongoing Senate hearing ngayon na pinangungunahan nga ni Senator Amy Marcos. Gusto daw nilang maiwasan na maulit na may aarestuhin dito na through an ICC warrant. Ngayon, kaya ko lang naman tinatanong yan. Si Secretary Remulla, Justice Secretary Remulla, nandun ngayon, What about the other cabinet members? A-attend din ba sila sa mga hearings? Wala pong nabanggit sa akin, pero tingin ko naman po, ang dami na pong cabinet members po dyan na kanilang ginawang resource persons. Sa aking palagay, sapat na po yan para kung ano man ng balak po ni Senator Amy Marcos sa paggawa ng batas,
tingin ko po ay magagawa na po niya. Pero parang lumalabas po sa inyo, Ma'am Ami, na ang primary reason for this hearing is para mag-prevent ang maaaring pagtitipid ng warrant of arrest. Hindi talaga. Hindi, isa lang sa mga ayaw daw nilang maulit na kaya gusto daw nilang malaman kung ano nangyari para hindi maulit na we are surrendering our sovereignty to the ICC. Isa lang naman sa rason. Yes, pero sa aking palagay, I'm not speaking for the palace. Sa aking palagay bilang abogado, kung yan ang isa sa mga reasons po ni Senator Amy, hindi po niya dapat malaman kung ano yung pattern or kung ano po yung strategy. Pasok po ito sa executive privilege. At prerogative po ito ng administrasyon kung makikipag-coordinate sa Interpol o hindi kung may warrant of arrest ang International Court, Criminal Court na ibibigay. So, kung isa sa mga purpose niya is ma-prevent, tingin ko dapat hindi yan saklaw ng ginagawa niyang inquiry in aid of legislation. Kasi para meron siyang gustong proteksyonan na dapat ay hindi po siya makikialam sa trabaho ng ehekutibo. May separation of powers po. Hindi po ba? So, mas lalong dapat hindi niya malaman kung ano ang mga niloloob na executive privilege. Dahil maaari po niya itong ipaalam sa iba at kung ano man ang gagawin ng gobyerno, kung meron man po. Kumbaga, mapapaalam niya na po sa iba yan para maproteksyonan ang iilan. So parang mali po siguro po yung ganong kanyang rason na kaya siya nagpapatawag ng hearing ay para maproteksyonan pa yung iba na maaari masilbihan ng warrant of arrest. So parang hindi po yata sakop yan ng in aid of legislation. Natanong na po namin si Senator Amy, kinumusta namin. Kumusta kayo ng kapatid mo, your only brother? Sabi niya, hindi na daw sila nag-uusap eh. What about you? Anong balita sa Malacanang? Kasi we understand every weekend meron diyang family gathering eh. Meron bang kung how are the ties between they used to be very close, no? Anong balita on your end? Pero doon sa affair na yon, wala naman po doon si Senator Amy. So, tingin ko kung may family gathering, if she wishes to come naman po, tingin ko, hindi naman po siya hindi welcome. Marcos pa rin po siya. So, with that, since siya naman po yung nag-initiate din po ng hearing na ito, na para bang ang pamahalaan ni Pangulong Marcos, ang kanyang natatarget, na lumalabas na napaka-negatibo ni Senator Amy. Tingin ko mas maganda rin po na siya rin po yung kumausap. Although wala po akong pakialam sa kanilang sa family affair. Suggestion lang naman po. Kasi naman po, magkakapatid naman po sila. Mas maganda naman po na nagkakausap sila. Hindi po ba? Yun lang. What about you? More than 1 month ka na sa trabaho, medyo nag-spike ba yung mga tagahanga mo o mga taga-batikos nyo? Actually, tingin ko, Ma'am Ami, both. Kasi tingin ko, hater sila, basher sila, pero love nila ako kasi pag kino-content nila ako, ang daming views. Maraming clickbait, ha? Oo, ang daming views. So, dapat, diba, hindi po sila magalit sa akin kasi kung doon sila nag-earn, dapat love nila ako. Pero dumami, yung mga haters. Hindi ko pa po napasurvey. Pero tingin ko yung iba po na nakikita ko na nagme-message, ay natutuwa naman po sa na ipapahayag ko dahil po naliliwanagan daw po sila dahil kumbaga, wala na po yung silence na parang naranasan before. Ngayon po, kapag may issue, agad-agad po kasi everyday po hanggat maaari yung aking press briefing. So parang, pag may issue, sagot agad. Unlike dati, parang may gap. So, natutuwa. Marami naman din pong natutuwa. So, kung marami pong basher, siguro po ibig sabihin nun, hindi po sila pro-BBM. Siguro. Would you describe yourself as anti-Duterte? Kasi yun naman ang sinasabi ng kabilang kampo. Yun ang description, anti-Duterte ba kayo? Hindi ako anti-Duterte. I voted for him in 2016.
Yes, Okay. okay for him. Kaya lang siguro may mga pagkakataon na, oops, mukhang hindi na tama ito. Oops, hindi na siya hindi ko na siya pwedeng tingalain. Kasi marami ng batas na violate. So, hindi po naman kasi ako panatikong tao. So, dapat tayo po hanggat maaari ay maging pro-government. Dapat hindi tayo panatiko. Dapat maging patriotic, hindi fanatic. So, dapat tayo lahat ganun. Kahit po sabihin nila na tayo nagtatrabaho sa gobyerno, dapat maging patriotic pa rin po tayo. Dapat pa rin sa katotohanan. Kaya hindi ko masasabing anti-Duterte po tayo. Kung matanong kayo, ano yung pinakamalaking drawback sa inyo dahil binoto niyo pala si President Duterte? Ano yung pinakamalaking criticism niyo sa 6 years niya in office? Siguro nung una po talaga kapag nagsasalita siya, na may kasamang matatalim na pananalita, papalakpakan mo talaga siya kasi kakaiba siya Pero habang tumatagal, yung pagmumura niya at yung pagsabi niya ng hindi maganda sa Panginoon, sa Diyos, nakakawalan ng tiwala. At lahat ng sinasabi niya, hindi naman niya binabawi katulad nung pag-utos niya ng pagpatay, pati yung hindi na pag-utos, pati yung pagpapatay niya, hindi na magandang tignan. At ang nagbabawi na lamang ng mga sinabi niya ay ang kami niya mga spokesperson na joke lang. Pero mismo siya ay parang wala tayong nadinig na joke yung kanya sinasabi. So yun po, bila po tayo yung Katoliko at Kristiyano, hindi po sa akin po, personally, hindi po maganda na ganon yung nadidinig natin palagi. Kasi nanonormalize yung pagmumura, nanonormalize yung panlalait sa kapwa, nanonormalize yung pagpatay, pati yung rape joke, pati yung pagiging babaero, na dapat meron siyang babae sa kaliwa at meron siyang babae sa kanan, at tinatawanan at pinapalakpakan. So, naging nanonormalize. Dapat hindi po ganon sana ang maging panuntunan ng bawat tao. 1.5 months ka na in your job. Anong pagkakaiba? How much has life changed from media to government? Kumusta yung pagbabago sa buhay niyo? Kasi po, kapag ikaw ay private, kapag ikaw ay private, trial lawyer ka, maaga pa rin pong gumigising. Mas madalas nga po, wala akong masyadong tulog. Kasi maliban sa trial, meron pa po tayong YouTube channel, syempre ha. Tapos nagra-radyo pa po ako at that time, di po ba? Tapos, gagawa ka pa ng pleading pagdating. So, mas konti yung tulog ko. Ngayon, nakakatulog na po ako siguro 3 hours. Dati, halos wala. So, siguro pa ang isang difference, pag Sunday po kasi, medyo tanghali ka gigising. Sana, di po ba? Mag-church ka lang after, siguro mga 9 o'clock, mag-church ka. Pero at least, mga 8 o'clock, nakakatulog ka pa. Prepare ka na lang for the church. Ngayon po, pagka merong kumalagpag sa'yo at nag-request ng interview as early as 6:30 in the morning, kahit Sunday, gigising ka na maaga para sa interview. So, ganun po, siguro. Pero, wala naman masyadong pagbabago. Mas marami hater. Mas marami hater. Ano naman mas rewarding? Anong mas rewarding? Okay, ganito po. Siguro yung pagiging trial lawyer ko, rewarding din po siya. Bakit po? Kasi, marami po akong pro bono na tinutulungan na hindi mo naman kailangan gawing publiko itong ginagawa mo. Marami po tayong natutulungan pro bono na ngayon po ay hindi ko nahahawakan. So, yung tulong ko, saka yung mga free legal consultation ko once a month na ginagawa ko po, syempre hindi ko siya magawa ngayon. Pero nagre-request po ako, siguro tina-timing lang po, nagre-request po ako na makapagbigay pa rin po ako kahit sa ngayon, dito sana maisama sa programa ni Pangulo, na kahit once a month, umupo ako para free legal consultation. Kasi malapit po sa akin yung gano'n parang kung nakakatanggap man po ako ng blessing, dapat ibalik ko with that. Kahit once a month lang na free legal consultation. Gusto ko marami pa po akong question, pero I know you're very busy. Marami pong salamat, Yusek Castro, for taking time to join Truth on the Line. Salamat po. Thank you, Ma'am Ami.